you? Kamusta tayong lahat? I worship the Almighty God, Yahweh, for there is no one like Him. He is forever faithful to us, forever merciful. He is full of grace, and He will never change. And I am thankful of Jesus Christ's blood, because His blood has cleansed us, redeemed us, and now we have a hope in the future with our Father because of the blood of Jesus Christ. And I am thankful of the Holy Spirit for His guidance, for comforting us, for always reminding us to follow the path that Jesus had forged. So, lahat sila tulong-tulong. Ang Holy Spirit, si Jesus Christ, si Almighty Father, so that we can receive our inheritance. Our inheritance, real treasure, is to be with our Father, to be with Jesus Christ for all eternity. So last time we read Judges chapter 7. Dito sa Judges chapter 7, si Gideon. Makikita natin dito that the Almighty Father is powerful. Hindi kailangan ni Almighty Father ng madaming tao para manalo ang mga Israelites sa battle. Bakit mananalo ang mga Israelites? Because of the mighty hand of our Creator. Ang kailangan lang ay sumunod tayo sa tatay natin. Sundin natin ang pinag-uutos sa atin ng tatay natin. Yun ang nire-require sa atin. To obey His commands. To obey His laws and statutes. We should never be afraid, because He will be with us, guiding us. Na kahit na mag-isa tayo, hindi tayo dapat matakot. Kasama natin ang Holy Spirit. At kasama natin ating friend. Kasama din natin ating tatay. Powerful yung support group natin. So tayo, ngayon ang kaaway natin, hindi ang tao ang kaaway natin, principalities and the forces of darkness of this world. Baka sabihin nyo, naawa kayo no, sa mga Midianites. Pero si Almighty Father, pinagtatanggol niya ang kanyang mga anak. Magtitiwala sa kanya. Kanyang mga chosen people, pinagtatanggol ni Almighty Father. Dahil naapi ang kanyang mga anak na mga Midianites. Itong mga Midianites, wicked people sila. Ang Diyos nila, hindi si Almighty Father. Pero may choice naman sila yung Midianites. Alam nila na powerful si Almighty Father, pero bakit hindi sinusunod ng ibang mga tribes or ibang mga lahi si Almighty Father? Dahil ang nire-require ni Almighty Father, righteousness, holiness, ayaw gawin ng mga tao because the people are stubborn. Gusto ng mga tao sundin ang kanilang mga sarili. Gusto nila ng mga bagay dito sa mundo na to. Gusto ng mga tao gumawa ng kadumihan.
Kaya kahit alam nila na si Almighty Father ay powerful, mas sinusunod nila ang kanilang sarili. Sinusunod nila ang kanilang flesh. Sinusunod nila ang kanilang pride. At saka dito sa Judges chapter 7, na-capture nila yung dalawang prince ng Midianites, si Oreb at saka si Zeb. Pinugutan nila ng ulo si Oreb and Zeb. Si Oreb sa Rock of Oreb, kaya naging Rock of Oreb yun, kasi doon siya pinatay. Hindi dahil sa, ay dito natin patayin si Oreb sa Rock of Oreb. Mas nauna yung pinatay si Oreb kaysa sa name na Rock of Oreb, no? Kagaya itong wine press of Zeb, dito pinatay si Zeb sa wine press of Zeb. Bakit? Doon natin patayin si Zeb sa wine press of Zeb. Hindi, kundi naunang patayin si Zeb bago maging pangalan na wine press of Zeb. Na, intindihan natin yun, di ba? Ipagtatanggol tayo ni Almighty Father. Kahit gano'n pa kadami ang mga away sa atin, we will stand strong. Because our Father is strong, is mighty, powerful. And so we must be courageous. Not to be afraid of anything. As Jesus Christ is victorious. Kaya hindi tayo dapat matakot. Victorious yung Father natin. Victorious in Jesus Christ. And we have the Holy Spirit. So dito tayo sa Judges chapter 8. Now the men of Ephraim said to him, "Why have you done this to us by not calling us when you went to fight with the Midianites?" Nagreklamo ngayon yung mga Ephraim or men of Ephraim. Sinabi nila kay Gideon, "Bakit ganito ang ginawa mo sa amin? Hindi mo kami tinawag." Nung nakipag-away ka sa mga Midianites. Di ba nga pinabawasan ng Almighty Father yung mga warriors or mga soldiers na kasama ni Gideon? Pero itong mga men of Ephraim, and they reprimanded him sharply. Pinagalitan nila si Gideon, itong mga tribe of Ephraim or men of Ephraim. Kasi hindi sila na-inform. Late na sila na-inform. Saan lang na-inform ang mga men of Ephraim or yung tribe ng Ephraim? Na-inform lang ang mga tribe of Ephraim dito sa verse 24 ng Judges chapter 7, no? "Come down against the Midianites and seize from them the watering places as far as Beth-para and the Jordan. Then all the men of Ephraim gathered together and seized the watering places as far as Beth-para and the Jordan. And they captured 2 princes of the Midianites, si Oreb nga and si Zeb." Ang nakakapag-huli sa kanila ay yung men of Ephraim. Pero nagreklamo pa rin ang men of Ephraim. Bakit ngayon mo lang kami tinawag? Sabi nila kay Gideon, verse 2 of Judges chapter 8. "So he said to them, what have I done now in comparison with you?" Ano bang nagawa ko compared sa ginawa ninyo? So makikita nyo, ugali talaga, tao talaga, di ba? Bakit nga mo lang kami tinawag? Okay. Ito naman si Gideon, bakit ano bang nagawa namin kumpara sa ginawa nyo? Ha? "Is not the gleaning of the grapes of Ephraim better than the vintage of Abiezer?" Di ba mas magaling yung nagawa ninyo kaysa sa nagawa naming mga vintage of Abiezer? Bakit nasabi ni Gideon yun na mas magaling ang nagawa ng Ephraim? Dahil nakuha nila si Oreb at saka si Zeb.
No? So he said to them, "What have I done now in comparison with you? Is not the gleaning of the grapes of Ephraim better than the vintage of Abiezer?" Mas magaling ang nagawa ninyo kaysa sa nagawa namin. Mas magaling kayo dahil nga nakuha ninyo si Zayeb tsaka si Oreb. Verse 3, God has delivered into your hands the princes of Midian, Oreb and Zayeb. And what was I able to do in comparison with you? Ano naman ang comparison na nagawa ko kung pa sa nagawa ninyo? Ay nakuha ninyo yung prince, si Oreb at saka si Zayeb. Then their anger toward him subsided when he said that. Hindi na sila nagalit. Nga no. Nakuha namin yung prince niya, si Oreb at saka si Zayeb. Hindi na kami galit, Gideon. Na-pacify ang galit ng mga Ephraim. Verse 4, when Gideon came to the Jordan, he and the 300 men who were with him crossed over, exhausted, but still in pursuit. So kasama pa rin ni Gideon yung 300, walang nalagas. From the start ng kanilang battle, no? May battle cry sila, di ba? Ano yung battle cry nila? The sword of the Lord God and of Gideon. The sword of the Lord and of Gideon, yun yung battle cry nila. No? 300 yung kanyang mga kasama. True story to Kasi may movie na 300. No? May movie na 300, mga iba namang Persian yata yon. Pero movie lang yon. 300 sila. Hindi totoo yon. Ito ang totoo. Si Gideon at yung kasama niyang 300, dito lang nila nakuha yung idea na 300 pwedeng manalo. Dito nakuha ng movie na yon, no? Fiction lang yung movie na yun na 300. May mga pangalan sila na mga isinasali, pero fiction lang yon. Ito, true to life to. So itong si Gideon, tsaka yung 300, pagod na pagod sila sa kakatakbo. Tapos, di ba gabi sila sumugod? No? Sa camp ng mga Amalekites, ng mga Midianites, at saka ng men of the east. Verse 5, then he said to the men of Succoth, "Please give loaves of bread to the people who follow me, for they are exhausted." Bigyan mo kami ng tinapay doon sa mga tao na mga kasama namin kasi pagod kami, gutom kami. Doon sila dumaan sa men of Succoth. Succoth means tent, diba? Or booth. Or shelter, no? So may mga tao silang nadaanan doon, nakatira sila sa booth or sa tent. Bigyan nyo ng tinapay mga kasama ko. Gutom kami eh. And I am pursuing Zeba and Zalmunna, kings of Midian. Hinahabol namin si Zeba at saka si Zalmunna, kings of Midian. Nakuha na kasi diba yung mga prince of Midian na si Oreb at saka si Zayeb ng mga Ephraimites. Ngayon, ang hinahabol naman ni Gideon, Zeba and Zalmunna, kings of Midian. Verse 6, and the leaders of Succoth said, "Are the hands of Zeba and Zalmunna now in your hand, that he should give bread to your army?" Nasa kamay na ba ninyo si Zeba at si Zalmunna na dapat kami magbigyan tinapay sa inyo? Wala pa naman, di ba? It's a verse 6, no? And the leaders of Succoth said, "Are the hands of Zeba and Zalmunna now in your hand, that we should give bread to your army?" Makapangyarihan ba kayo para bigyan namin kayo ng bread? Nakuha nyo na ba? Yung si Zeba at si Zalmunna, nahuli nyo na ba? Alam nilang hindi pa, no? Verse 7, so Gideon said, "For this cause, when the Lord has delivered Zeba and Zalmunna into my hand,
Then I will tear your flesh with the thorns of the wilderness and with briars. Dahil sa hindi nyo ko binigyan tinapay para isuportahan yung mga taong kasama ko, hindi na kayo naawa. Pag binigay sa akin ni Almighty Father, si Zeba at saka si Zalmunna sa aking mga kamay, babalikan ko kayo at mapaparusahan kayo. I will tear your flesh with the thorns of the wilderness and with briars. Dahil hindi nyo kami tinulungan. Mas gusto nyo pang tulungan ba si Zeba at saka si Zalmunna? Kasi nga, yung mga tao, takot sila sa mga Midianites. Kaya ayaw nilang tulungan si Gideon. Pero kahit di natulungan si Gideon, si Almighty Father tumutulong kay Gideon and his soldiers or warriors. Verse 8, then he went up from there to Penuel and spoke to them in the same way. Umakyat naman siya sa Penuel. Dun sa Sukot, di ba, nanghingi siyang tinapay, hindi siya binigyan. Dahil wala pa naman daw sa kamay nila si Zeba at si Zalmunna. Dito naman sa lugar ng Penuel, kinausap din niya yung mga tao. And the men of Penuel answered him as the men of Succoth had answered. Ganoon din ang sagot ng mga tao sa Succoth sa sagot ng tao sa Penuel. So he also spoke to the men of Penuel saying, when I come back in peace, I will tear down this tower. Sisirain ko yung tower nyo. Hindi nyo kami tinulungan, hindi nyo kami pinakain. Nihi kami yung tinapay. Di man lang kayo tumulong. Kaya pagbalik ko, sisirain ko yung tower. Verse 10, now Zeba and Zalmunna were at Karkor, and their armies with them, about 15,000, all who were left of all the army of the people of the east. Marami pa rin kasing mga tauhan si Zeba at saka si Zalmunna. 15,000. Ilan ang dala-dala ni Gideon? 300. For 120,000 men who drew the sword had fallen. Yung nagpatayan, magkakakampi sila, pa nagpatayan sila, 120,000 men. Ito sa Judges chapter 8, diba? Dahil nagkatakutan sila, dahil madilim, na-confuse sila, hindi nila alam kung sino yung makakakampi nila. Nagpatayan sila. So yung nagpatayan na yun, 120,000. Sila nagpatayan. Na samantalang, ito si Gideon, 300 lang ang kasama niya. Wala silang ginawa. Sila na nagpatayan. Ang galing, di ba? Magaling si Almighty Father. Kaya, may natira pa na 15,000 na kasama si Zeba at saka si Zalmunna. Nagtatatakbo na sila, no? Tumataka sila. Ang humahabol sa kanila, 300. Sila 15,000. Verse 11, then Gideon went up by the road of those who dwell in tents on the east of Nobah in Jogbeha, and he attacked the army while the camp felt secure. Nung feeling nung camp na secure na tayo dito, inatake ngayon sila ni Gideon. He struck the army while the camp felt secure. 15,000. Sinugod nila. Ilan sila? 300. Sila Gideon. Verse 12, when Zeba and Zalmunna fled, he pursued them. Tumakbo na rin uli si Zeba at si Zalmunna. And he took the two kings of Midian, Zeba and Zalmunna, and routed the whole army. Hinabol ni Gideon, no? Yung si Zeba at si Zalmunna, nakuha naman nila. And he took the two kings of Midian na, ang tawag ito? Nahabol nila si Zeba at si Zalmunna. Verse 13, then Gideon, the son of Joash, returned from battle from the ascent of Heres. And he caught a young man of the men of Succoth and interrogated him. May nakuha siyang isang batang lalaki or young man. Isa sa mga tauhan sa Succoth or isa sa mga tao na nakatira sa Succoth. And interrogated him. And he wrote down for him the leaders of Succoth and its elders and 77 men.
Isulat mo dyan kung ilan ng mga leaders ng Sukoth interview ni Gideon. Kasi nga, di ba, ayaw silang bigyan ng tinapay ng men of Sukoth. Kaya may nakuha silang isang lalaki. Tinanong nila, sino ba yung leader ng Sukoth ninyo? Bakit hindi kami binigyan ng pagkain? Hindi kami tinulungan? So, ang nakuha, 77 men. Sinulat yung pangalan. Yun ang mga leaders ng Sukoth. Verse 15. Then he came to the men of Sukoth and said, Here are Zebah and Zalmunna, about whom you ridiculed me, saying, Are the hands of Zebah and Zalmunna now in your hand, that we should give bread to your weary men? O, ito na ngayon. O, yung hinahanap niyo sa akin, di ba pinagtatawanan niyo ako? Dahil 300 lang kami. Itong mga tauhan ni Zebah at si Zalmunna, 15,000. Pinagtatawanan niyo ako. Minamock niyo kami. Ito nga yung si Zebah at si Zalmunna. Hawak na namin. Di ba sabi niyo hindi kami bibigyan ng tinapay dahil hindi naman namin hawak si Zebah at si Zalmunna. Ito na. Zebah at Zalmunna. Verse 7. And he took the elders of the city, and thorns of the wilderness, and briars, and with them he taught the men of Sukoth, or he disciplined the men of Sukoth. Bigyan niya ng lesson. Ayaw yung maniwala sa amin, ito ang sa inyo. Ibigyan ko kayo ng lesson, hindi nyo kami pinakain. Hingin kami yung tinapay sa inyo. Akala ninyo, hindi namin makukuha si Zebah at si Zalmunna. Kasi kasama namin si Almighty Father. 300 kami. 15,000. Natalo namin. No? Wala nakalagay dito. Pero yun ang dialogue. 15,000. Kasi nakuha nila yung king, no? Verse 17. Then he tore down the tower of Penuel and killed the men of the city. Kasi hindi sila tinulungan. Hindi sila tinulungan dahil takot sila kay Zebah at si Zalmunna. Itong mga tao na nakatira sa Penuel at saka sa Sukoth. At saka, hindi nila sinuportahan si Gideon. Kaya pinarusahan ni Gideon yung mga tao sa Penuel at saka sa Sukoth. Verse 18, and he said to Zebah and Zalmunna, What kind of men were they whom you killed at Tabor? So they answered, As you are, so were they. Each one resembled the son of a king. Parang anak ng isang hari, parang ikaw. Sabi ni Zebah at saka ni Zalmunna, anong klaseng mga tao ba ang pinatay ninyo sa Tabor? Ang sagot nila, parang ikaw. Kamukha mo. Each one resembled the son of a king. Parang anak ng hari. Yung, hindi lang yung physical appearance, no? Kundi pati yung actuations, yung mannerism. Kasi pag ikaw anak ka ng isang king, no? May pinag-aralan ka, or tingin sa'yo, learned person. Verse 19, then he said, They were my brothers, the sons of my mother. As the Lord lives, if you had let them live, I would not kill you. Mga kapatid ko silang lalaki, anak ng nanay ko. Kung binuhay nyo lang sila, hindi mo sila pinatay, hindi kita papatayin hindi ko kayo papatayin. Pero pinatay nyo sila Sabi ni Gideon. Verse 20, and he said to Jether, his firstborn. Sabi ni Gideon sa kanyang panganay na anak ng lalaki, si Jether, rise, kill them. Tumayo ka dyan, patayin mo yung dalawang king. But the youth would not draw his sword. Ayaw gawin ni Jether. For he was afraid, because he was still a youth. Bata pa kasi si Jether. Youth nakalagay dito. Pag sinasabing youth, so ang mga edad nito, 18, no? 19, 20, ganyan, edad niya. Verse 21, so Zebah and Zalmunna said, Rise yourself and kill us. Ikaw na ang pumatay sa amin, wag na yung anak mo. For a man, or for as a man is, so is his strength. Kung ano ang isang lalaki, ganon din ang kanyang kalakasan.
Kaya ikaw na ang pumatay sa amin. Kasi ibig sabihin, hindi pa experienced yung anak niyang si Jether. Mas gusto ng mga king na ang papatay sa kanila ay mas angat sa kanila, no? Kasi kung ang papatay sa kanila ay inexperienced, parang hindi sila masaya. Ay, ba't ito na nga nakatalo sa akin? Ba't ganon? Mas gusto kong papatay sa akin yung malakas. Ganon na, di ba nakikita natin sa Bible? Nang gusto nila, pag yung mga taong papatay sa kanila, gusto nila yung malakas, ayaw nila ng mahina kasi napapahiya sila. Kaya sabi ngayon ng Zalmunna, para hindi sila mapahiya lang pumatay sa kanila inexperienced. Sinabi niya kay Gideon, "Rise yourself and kill us, for as a man is, so is his strength." So Gideon arose and killed Zebah and Zalmunna, and took the crescent ornaments that were on their camels' necks. Dahil sa kings, si Zebah at si Zalmunna, yung camel nila, merong quintas, crescent ornament. Kasi nga hindi sila pangkaraniwang tao, kundi king sila. Kaya pati yung sinasakyan nila, maganda. Yung camel nila, maganda. Kaya kinuha ni Gideon, pati yung crescent ornament na nasa camel, sa neck ng camel ni Zebah at saka ni Zalmunna. Verse 22, Then the men of Israel said to Gideon, "Rule over us, both you and your son, and your grandson too also, for you have delivered us from the hand of the Midian." Ikaw na ang mag-rule sa amin, sabi ng mga tao, kasi sinave mo kami sa mga kamay ng Midianites. Kaya ikaw ang mag-rule sa amin, ikaw maghari sa amin, yung anak mo, isama mo, tapos pati yung grandson mo. Ibig sabihin, yung lahi ninyo ang maging ruler of the land. Verse 23, But Gideon said to them, "I will not rule over you." Ayoko maging hari ninyo, hindi ako magro-rule sa inyo. "Nor shall my son rule over you." Kahit na yung anak ko, hindi siya magiging hari, hindi siya mag-rule over you. "The Lord shall rule over you." Si Almighty Father, siya ang maghahari sa inyo. Dito natuwa si Almighty Father. Dahil binibigay lahat ni Gideon, yung kapurihan at karangalan, ibinabalik ni Gideon kay Almighty Father. Na karapat dapat si Almighty Father, because siya ang nagsasave ng mga tao, siya ang nagpro-protect sa mga tao, si Almighty Father. And up to now, pinoprotektahan tayo ni Almighty Father. Verse 24, Then Gideon said to them, "I would like to make a request of you." Gusto ko mag-request, sabi ni Gideon, "that each of you would give me the earrings from his plunder." Bawat isa sa inyo, kung may yung plunder ninyo, bigyan nyo ako ng bawat isang ano may nasa tenga? Earrings? Sing-sing, kwintas. Ano nasa tenga? Ano nga ang earrings sa Tagalog? Yan mo kami ng earrings Tagalog. Ano ba earrings sa Tagalog? Hikaw. Bigyan mo ako ng hikaw. Bawat isa sa kanila, yung plunder nila, dahil nga nakapatay sila ng mga Midianites. Ilang tao yun? No? Yung 15,000 lang. Bawat isa nun ay may hikaw. For they had golden earrings because they were Ishmaelites. Ishmael. Lahi kasi ni Ishmael yung mga Midianites. Kilala naman natin ang Midianites, di ba? Saan nga galing ang mga Midianites? Sa Midian, lahi ni Ketura, na anak ni Abraham, ang naging asawa niya si Ketura after mamatay ni Sarah. Nag-asawa ulit si
Abraham. Kaya nga Ishmaelites, no? Anak din ni Abraham, ibig sabihin. Pero ibang lahi, Ishmael naman. Imbis na Israel. So sila ay mga Midianites. Meron silang mga hikaw. Palatandaan nila yon. Verse 25. So they answered, we will gladly give them. Magbibigay kami ng hikaw sa iyo. Tigi-tigisang hikaw bawat i-plunder, bigyan ka namin. So yung hikaw na yon, ginto yun. And they spread out a garment, and each man threw into it the earrings from his plunder. Bawat isang lalaki nagbigay ng kanyang share ng hikaw galing sa kanyang nakuha. Kasi pag nakapatay sila, may hikaw yon, kinukuha na yung hikaw ng namatay, no? Ng mga Ishmaelites or Midianites. Verse 26, now the weight of the gold earrings that he requested was 1,700 shekels. Mabigat to. 1,700 shekels. Ilang kilo to? Ang hirap i-compute. Isang shekel kasi 0.0114 kilo. Mag-calculator na lang kayo, no? Isang shekel ay 0.0114 kilogram. So 0.0114 kilograms times 1,700. No, i-compute nyo na. Ganun kabigat. Besides the crescent ornaments and pendants. Maliban pa sa crescent ornaments na galing sa mga camel. Pag sinasabing crescent, no? Courting moon. Di ba ganun yung crescent? Courting moon, yung crescent. Curved shape like the letter C that is wider in the middle and tapers to points at both ends. Parang moon siya. So, merong ganito na ornament yung mga camel. At meron pa rin silang mga nakuha mga pendants. And purple robes, which were on the kings of Midian. Kaya purple robe kasi royalty. Ang kulay na purple, pang royalty yun, ano? Yun ang suot-suot ng mga kings of Midian. Mahal ang presyo nito. And besides the chains that were around their camels' necks, meron ng crescent ornament, may pendant na, maliban pa yon dun sa chain na nasa neck ng camel. So, ganun sila kayaman dahil nga ginagawa ng mga Midianites, diba? Ninanakawan nila yung mga Israelites. Verse 27, then Gideon made it into an ephod and set it up in his city, Ophrah. Tinunaw ngayon ni Gideon yung mga nakuha niyang ginto. Gumawa siya ng ephod. Alam niyo yung ephod, no? Itong ephod, ito yung suot-suot ng high priest. So, nakalagay ito sa Exodus chapter 28, verses 6 to 30. Yung ephod yung dito sa dibdib. Kung i-check nyo yung itsura ng ephod, punong-puno siya ng mga stones at saka ng gold, naka-gold settings. Ganito ang ipinagawa ni Gideon. As a proof na si Almighty Father ang nag-save sa kanila from the hands of the Midianites. Pero ang ginawa ng mga Israelites,
and all Israel played the harlot with it there. Sinamba yung ephod. Kahit ipinag-uutos ni Almighty Father na isuot ng mga high priests ang ephod, hindi yung damit ang sasambahin, kundi si Almighty Father. Symbol lang yon yung suot-suot ng mga high priest na ephod. Ngayon si Gideon, nagpagawa siya or gumawa siya ng ephods. Tinunaw niya yung mga ginto at maraming mga pendants doon yung ginawa niyang bato, no? Para sa ephod. Ang ginawa ngayon ng mga tao, sinamba yung ephod. Hindi na si Almighty Father ang sinamba. Kailangan natin i-worship si Almighty Father in spirit and in truth. Hindi tayo sasamba sa ito galing to kay Jesus Christ, ito yung kahoy na ginamit ni Jesus Christ. Hindi yung kahoy ang sasambahin mo, hindi yung pako na ginamit na pamako kay Jesus Christ. Sino ang sasambahin natin? Si Jesus Christ mismo. Naiintindihan ba natin? Kasi yung mga tao ngayon, makakita lang, ito yung ginamit, ito yung towel eh. Ito yung Turin, Shroud of Turin to, yan ang sasambahin natin, yan tela na yan. Hindi yun ang sasambahin natin, ang i-worship natin. Si Jesus Christ, si Almighty Father, hindi yung tela, dahil yung tela, madumi yun. Kahit na dumikit sa katawan ni Jesus Christ yun, hindi yun ang sasambahin natin. Pero hindi naman kasi totoo yung Shroud of Turin, no? Hindi totoo yun. Hindi mahaba ang buhok ni Jesus Christ. So, peke yun. Gawa yun ni Satan, yung Shroud of Turin. Para lang mahikayat yung mga tao na sambahin yung isang physical na bagay. Hindi dapat natin sambahin yun. Ang i-worship natin, si Almighty Father, si Jesus Christ. In spirit and in truth, sa katotohanan. Kaya itong si Gideon, gumawa siya ng ephod. Siguro kung ngayon ginawa yung ephod, sasambahin nyo din. Ha? Hindi nga yun ang sasambahin eh. Hindi yung ginto. Hindi yung mga symbols na yun ang sasambahin. Ang sasambahin natin. Si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Hindi mo pwedeng ilagay ang holiness ni Almighty Father sa isang bagay na hindi holy, na madumi. Gawa ng tao. Gawa sa kahoy. Kahit na gawa sa ginto, kahit na gawa sa mga gems or stones or pendants, hindi pa rin natin dapat sambahin yon. Dahil mga bagay na yon, madudumi. Gawa ng tao. Kamay ng tao, madumi. Ang ginawa ng mga tao sa ephod na ginawa ni Gideon, sinamba. And it became a snare to Gideon and to his house. Naging trap para kay Gideon. Naintindihan niyo? Naging way pa yun para magkasala si Gideon. Yun ang kasalanan ni Gideon. Gumawa siya ng isang ephod. Sinamba ng mga tao. At inilagay niya yun sa kanyang hometown sa Ophrah. Naging unfaithful tuloy ang mga tao kay Almighty Father. Na imbis na si Almighty Father ang sambahin, ang sinamba nila isang idol. Naging isang isang structure, no? Yun ang sinamba, isang structure, isang bagay, isang graven image. Yun ang sinamba ng mga tao, imbis na si Almighty Father. Doon nag-o-offer ng mga kung ano-ano. Nagdadala sila ng mga pagkain, nag-iinsenso, o kung ano man ang nilalagay nila doon. Yun ang ephod ang sinasamba nila. Hindi powerful yung ephod, kahit na yun ay symbol ni Almighty Father. Hindi yun powerful. Bakit hindi natin diretso na si Almighty Father ang i-worship? Si Jesus Christ ang i-worship. Bakit kailangan pa natin gumawa ng mga bagay na yun ang sasambahin natin? Nakalagay naman sa Bible dito na hindi dapat sambahin yung mga ganong bagay. Kahit paggawa sa ginto yan.
Kaya naging kasalanan yun. Yung pagsamba, they played the harlot with it. Yung ephod na yun. Kahit na damit yun ng isang high priest, yun na ang sinamba ng mga tao. Mali yun. That's abomination. Kasi nilalagay mo yung Holy Spirit, yung Spirit of the Almighty Father, sa isang bagay na gawa ng tao, gawa ng kamay ng tao. Ang tao madumi. Verse 28. Thus Midian was subdued before the children of Israel, so that they lifted their heads no more. Hindi nagyayabang ang mga Midianites. Kasi nga, nakatalo sa kanila 300 men. Kaya hindi na sila nagyabang. So that they lifted their heads no more. Ang dami-dami nila. Numerous like the sands of the seashore. Ganun sila kadami. Pati yung kanilang mga camels. Nakatalo sa kanila 300. Sila nagpatayan. So nakakahiya yung kanilang ginawa. Nagpatayan sila. The Lord God purposed it to happen. To humble those people who are wicked to the children of the Almighty Father. Tuloy natin ano. And the country was quiet for 40 years in the days of Gideon. So sa panahon ni Gideon, 40 years walang nagko-conquer sa kanila, walang nangaapi sa kanila. Verse 29. Then Jerubbaal, the son of Joash, went and dwelt in his own house. Si Jerubbaal, siya rin si Gideon, di ba? Verse 30. Gideon had 70 sons who were his own offspring, for he had many wives. Maraming asawa si Gideon. Bakit ang dami niyang asawa? O, kasi yung mga tao, yung galing ni Gideon, 300 ang kasama niya. Natalo nilang Midianites. Kayo yung mga pamilya naman na may mga anak na babae. O, asawahin mo na si Gideon. Galing yan eh. Ibinibigay. Parang kay Solomon, ganun dati. No? Uy, ang galing ni Gideon. Sikat si Gideon. Powerful si Gideon. Ibigay natin ang ating anak kay Gideon para maging kasama tayo sa kanyang family. Parang kadugtong tayo ng kanyang family. Makikilala rin tayo dahil kilala si Gideon. Nakakonect tayo ngayon kay Gideon. Ibigay natin ang anak natin. O yun, kaya dumami ang anak ni Gideon. Dumami rin ang kanyang asawa. Gideon had 70 sons who were his own offspring, for he had many wives. Verse 31. And his concubine, who was in Shechem, also bore him a son, whose name he called Abimelech. Meron din siyang concubine. Hindi niya asawa. Anong bang tawag sa concubine pag Tagalog? Live-in partner. Ano ba yung concubine? Hindi sila kasal, no? Pero may anak siya. Di ba merong ganong tawag? Concubinage kung sa law. Dahil nangaliwa ka, isang lalaki, kumuha ng isang babae, pumatol siya sa hindi niya asawa. Concubinage yun, no? Pag dinedemanda mo yung lalaki. Pag yung babae naman, dinemanda mo, adultery, no? So, dito galing yung word na concubinage, concubine. So, ito hindi niya asawa, pero meron siyang anak. Ang pangalan ng anak niya, Abimelech. Verse 32. Now Gideon, the son of Joash, died at a good old age, and was buried in the tomb of Joash, his father, in Ophrah of the Abiezrites. So, namatay na si Gideon.
Pero marami siyang mga asawa at anak. At meron pa siyang mga concubine. Naiwan niya. Verse 33. So it was, as soon as Gideon was dead, that the children of Israel again played the harlot with the Baals, and made Baal Berith their God. Pagkapatay ni Gideon, yung mga tao sa Israel, sumamba ng Baal. Gumawa na naman sila ng image. Ang pangalan ay Baal Berith. Berith means covenant. So, ibig sabihin ng Baal Berith ay God of the covenant, or Lord of the covenant. Gumawa sila ng image na sinasamba nila. Hindi makasamba or hindi maka-worship in spirit and in truth ang mga tao. Ba't ganon? Gusto nila lagi may nahahawakan sila, may nakikita sila. Doon sila mag-o-offer. Hanggang ngayon ang mga tao ganon. Hindi makapag-worship kay Almighty Father in spirit and in truth. Gusto lagi may hawak-hawak, may palatandaan, or may pinupuntahan na lugar, doon magdadasal. Hindi mo pwedeng kahit saan pwede tayo mag-pray. Ha? Pumikit ka lang, magpe-pray ka na. Tumingin ka sa heaven. Pwede ka mag-pray. Nagkakasala pa tayo. Dasal kayo ng dasal, tapos titingin kayo sa isang image. Hindi ganon. Hindi kayo didinggin ni Almighty Father at nagkakasala pa kayo kahit dasal kayo ng dasal. Nakalagay sa John chapter 4 verse 23 and 24. Si Jesus Christ nagsabi nito, "But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth." Yung totoong nagwo-worship kay Almighty Father. Sila ay magwo-worship kay Almighty Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. Gusto ni Almighty Father na i-worship siya in spirit and in truth. Yun ang gusto ni Almighty Father. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Si Jesus Christ nagsabi nito. Kaya bakit ang hilig ninyo sa mga bagay na gawa sa kahoy, gawa sa semento, gawa sa plastic, gawa sa bato, tas doon kayo mananalangin, doon kayo titingin? Bakit ang hilig ninyo? Hindi naman yun si Jesus Christ. Hindi natin alam kung anong itsura na ngayon ni Jesus Christ. Bakit ang hilig ninyo sambahin yung cross? Oo, si Jesus Christ, He died on the cross, and we are thankful for giving His life to us. Pero hindi yung cross ang sasambahin natin, kundi si Jesus Christ mismo. Kung si Almighty Father, He wants to be worshipped in spirit and in truth, ganoon din si Jesus Christ. Verse 34, thus the children of Israel did not remember the Lord their God. Nakalimutan na ng mga tao si Almighty Father. Baka sabihin, hindi, kaya nga kami may mga image kaya nga kami may mga gawa sa bato, gawa sa plastic, gawa sa semento na mga sinasamba, kasi baka malimutan. Ibig sabihin, hindi nyo totoong wino-worship si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, dahil wala sa puso at isipan ninyo.
Ang gusto nyo mag-pray, yung meron kayong libreta dyan na paulit-ulit yung binabasa. Bakit? Hindi ba kayo marunong magsalita ng kung ano nasa bibig ninyo at nasa puso ninyo? Ibig sasabihin nyo kay Almighty Father? At kailangan pa ninyong magbayad ng mga tao para mag-pray? Ba't may ganon? Ha? Hindi nyo kailangan magbayad ng tao para mag-pray. Silang magpe-pray sa iyo, babayaran mo yung tao. Hindi. Gusto ni Almighty Father, ikaw ang kausapin mismo. Hindi yung mga tao. Hindi yung ibang tao, ikaw mismo ang gusto ni Almighty Father. Ikaw ang mag-pray sa Kanya, galing sa puso mo. Hindi mo idadaan sa ibang mga tao, hindi magbabayad ako, magdodonate ako, tapos siya ang magpe-pray sa akin. Hindi ganon. Kaya wala sa isip ngayon ng mga tao si Almighty Father ang ginagawa ng puro bayad. Bayad ako, may magpa-pray sa akin, itong babayaran ko. Merong ganun ako nakita. Anong trabaho nun? Tinanong ko. Doon ka lalapit kung gusto mo ng prayers. Tapos magbabayad ka. Ano yon? Pwede ka mag-pray. Sarili mo, galing sa heart mo. Hindi mo kailangan magbayad ng ibang tao. Hindi, ipagpipray niya yung mga nampayapa na. Necromancy yan, ipagpipray mo yung mga namayapa na namatay na, ipagpipray mo, gusto mong kausapin. O gusto mong kausapin yung mga dead na. Bakit gusto mong kausapin yung mga dead na? Bakit hindi mo kausapin yung buhay? Si Jesus Christ, yung Almighty Father. Hindi, tradition na yan, tradition. Ayaw nga ni Almighty Father ng tradition ng mga tao. Amos chapter 5 verse 29. I hate, I despise your feast days, and I do not savor your sacred assemblies. Sabi ni Almighty Father. Bakit? That's hypocrisy, no? Nabasa natin sa Amos chapter 5 verse 21. Ayoko ng iyong mga feast days. Tapos meron kayong mga sacred assembly. Hindi ko gusto yun. Yung mga tradition ninyo na yun. Hindi ko gusto yun. Ang gusto ni Almighty Father, sundin natin yung mga pinag-uutos niya. Sumusunod niya kayo ng tradition ninyo, ng mga feast days, may mga feast of ganyan. Pero yung pagmamahal sa kapwa, hindi naman natin sinusunod yung pagmamahal kay Almighty Father. Hindi natin sinusunod yung wag mag-worship sa mga idols and graven images. Hindi natin sinusunod. Gusto natin magsamba ng kung ano ng mga gawa ng kamay ng tao na madumi. Kaya ni Almighty Father ng tradition. Hindi handed down from generation to generation. Mali nga eh. Asa na sila ngayon? Yung mga handed down from generation to generation. Yung mga tao na gumawa nun, from generation to generation, asa na yung kaluluwa nila? Tapos yun ang susundin nyo. O di doon din kayo mapupunta sa impyerno. Sama-sama na kayo doon. Sunod-sunod na kayo doon. Sinusunod nyo yung gusto ng mga ninuno ninyo. Sige, sama-sama na. Gusto nyo eh. Blind leading the blind. Kaya nga nasa atin ng Bible eh. Kaya nga binigay ni Almighty Father sa atin ang kanyang mga salita eh. Isik natin siya. Hanapin natin siya kung ano yung gusto niya. Hindi yung kung ano ang gusto ng mga ninuno namin. Ito yung gusto ng ninuno namin. Ito na nakalakihan ko eh. Seek the Lord on your own. Read the Bible. Hindi nagbabago si Almighty Father. Hindi nagbabago si Jesus Christ. Hindi nagbabago ang Holy Spirit. Tuloy natin, no? Hindi natin matapos. Verse 34, thus the children of Israel did not remember the Lord their God, who had delivered them from the hands of all their enemies on every side. Nor did they show kindness to the house of Jerubbaal or Gideon, in accordance with the good
He had done for Israel. Nakalimutan na ng mga tao yung kabaitan ni Almighty Father. Nung sinave ni Almighty Father ang mga Israelites from the hands of the Midianites, the Amalekites, and the people of the East, nakalimutan ng tao. Yung ganong kalaking event na 300 lang ang dala na tao ni Gideon, nakalimutan ng mga tao, ng mga Israelites. Bakit nakalimutan? Hindi nilagay sa puso at isipan ng mga tao yung gawa ni Almighty Father. Kaya tayo, ilalagay natin sa puso at isipan natin, hindi natin ilalagay sa isang image. Dahil pag nawala yung image na yan, ay wala na, makalimutan mo na. Dahil doon mo inilalagay yung pananampalataya mo sa image. Pag nabasag na yun, hindi nabasag, bubuuin natin. Ano yun? Papalit natin ang damit. Hindi gano'n, hindi manika yun. Hindi manika si Almighty Father, si Jesus Christ. Huwag yung bastos yan, binabastos ninyo. Blasphemy yan, abomination. Irespeto natin si Almighty Father. Hindi nyo nilarespeto si Almighty Father. Hindi nyo nilarespeto si Jesus Christ. Hindi nyo inaalala. Ang naalala lang ninyo, yung feelings ninyo, yung feelings ng mga ninuno ninyo, yun ang inaalala ninyo. Baka magalit yung mga ninuno na, ito na yung nakalakihan. Yung pride, yung ego, ayaw nyo tanggalin. At dahil dyan, mapapasama kayo sa numbers na itapon sa fiery lake. Kaya nga tinuturuan tayo ni Almighty Father to worship Him in spirit and truth. Do not forget our Father. Kasi siya, sa Kanya lahat galing ang mga blessings and all the goodness. Kung ano man ang meron tayo na ngayon, na bagay na magaganda, it's from our Father. At magpasalamat tayo kay Jesus Christ na hindi na tayo dapat na magpaulit-ulit na pumatay ng hayop, kasi once and for all binigyan na niya ang kanyang life for us to save us. Siya na yung burnt offering, siya na yung sin offerings, siya na yung high priest, siya yung commander of the army of the Holy God. Itinaas ni Almighty Father named Jesus Christ above all names. Kaya we have a hope in a future. That's because our Father loves us so much. Dun lagi ang balik. Mahal tayo ni Almighty Father. Respect our Father. Above all. Dahil kaya tayo buhay dito sa mundo, it's because of our Father. At kaya tayo masasave because of Jesus Christ. Isave tayo ng Jesus Christ from eternal damnation. We must not forget that. And we must be thankful to the Holy Spirit for always reminding us, teaching us the words of our Father and of Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.